Ano ang mangyayari pag ikaw ay namatay? Mga kaibigan, lahat ng bagay sa ating mundo ay may katapusan. Mapatao man o hayop, ay walang sino man sa atin ang mabubuhay kailanman. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari sa ating mga tao pag tayo ay namatay? Mga kaibigan, sa ngayon ay magbase tayo sa Biblia. Sa totoo lang, maraming reliyon ang may eksplanasyon tungkol dito. Tulad na lamang ng mga pinaniniwalaan ng mga Buddhist kung saan naniniwala sila sa reincarnation o muling pagkabuhay. Ang prosesong ito ay ang tinatawag nilang samsara. Sa madaling salita mga kaibigan, pagkatapos mamatay ng isang tao ay ang enerhiya sa katawan nito noong siya ay nabubuhay pa ay maipapasa sa ibang katawan para muling mabuhay. Pinaniniwalaan nila na nakadepende ang lahat ng iyong bagong katauhan sa mga ginawa mo noong ikaw ay nabubuhay pa sa ating mundo. Pwede ka mabuhay muli bilang tao, isang hayop, isang multo, o kahit pa nga isang Panginoon. Ay posible lahat ng yan base sa kanilang pinaniniwalaan. Ngayon mga kaibigan, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sinasabi ba dito na tayo ay mabubuhay muli? Mapupunta ba tayo sa langit? Sa impyerno ba? O kaya'y sa purgatorio? Ngayon mga kaibigan, ay babase tayo sa ilang talata na nakasulat sa Biblia. At ang uunahin natin ay ang sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga matay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sinabi mga kaibigan sa talata nang sila'y nabubuhay pa ay alam nilang mamatay sila balang araw, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay na mayroon sila. Malinaw na sinabi mga kaibigan na ang mga patay ay walang alam. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Para mas malinaw ang lahat mga kaibigan, ay dumako tayo sa kwento ni Eva at Adan. Alam naman siguro nating lahat na ang unang taong nilikha ng Diyos ay sila Eva at Adan. Base sa Biblia, di naman talaga ginawa ang tao para lang mamatay. Sa totoo lang, sila ay mayroong walang hanggang buhay. Pero ang lahat ng ito ay nasira nila Eva at Adan nang sinaway nila ang utos ng Panginoon na huwag kakainin ang bunga ng isang puno sa hardin ng Eden. Mga kaibigan, hindi lang yon ang talata nagpapatunay na ang mga taong namatay ay walang nararamdaman. Dito, sa susunod na talata ay mayroong kaibigan si Jesus na namatay at susubukan niya itong buhayin muli. Makabasa ito sa 1:11 hanggang 14. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya at gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil ito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Mga kaibigan, tulad ng unang talata na nabasa natin, ay ang mga patay ay parang natutulog lamang. Walang binanggit si Jesus na si Lazaro ay nasa langit, impyerno o purgatorio bago niya sabihin bubuhayin itong muli. Ang tanong mga kaibigan, ano naman ang sinasabi ng Biblia na ang espiritu ng tao ay mapupunta sa langit o impyerno pag namatay? Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay totoo. Totoong may langit at impyerno. Pero ang pagkamatay ng isang tao ay parang muling pagkasilang niya sa ating mundo. May proseso ito. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo. Alam niyo, sa proseso ng pagbubuntis ng isang tao ay siyempre ang paghahanap ng kaparehong babae
o lalaki ng isang nilalang. Pangalawa, ang pagkatalik ng dalawang tao. Pangatlo, ang pagkakaroon nila ng supling. Parang ganun din ang mga namatay. Unang mangyayari pag ikaw ay namatay ay syempre ililibing ang iyong katawan sa lupa. Babalik itong muli sa alabok. Basahin natin ang Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya nung una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sinabi na ang alabok ay mauuwi muli sa lupa, gaya nung una. Ngayon, sinabi rin dito na ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Totoo mga kaibigan na mababalik ang diwa ng isang taong namatay sa kanya. Pero hindi ito sa langit o impyerno. Bagamat nasa Panginoon ang diwa ng isang taong namatay, ay hindi niya ito alam. Walang kamalayan ang taong namatay. At dito papasok ang second step ng pagkamatay ng isang tao, ang paghuhukom. Mabasa ito sa Hebreo 9:27 at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kaibigan, base sa mga talatang binasa natin ay nalaman natin na pagkatapos mong mamatay ay wala kang alam. Kumbaga, natutulog ka lamang, nakapending ka, hindi sa impyerno, hindi sa langit, at lalong hindi sa purgatorio. Hindi mo ito alam kaibigan, walang nakakaalam kundi ang Panginoon. Ngayon mga kaibigan, ano naman ang mangyayari sa mga namatay pag dumating na ang paghuhukom? At para masagot yan ay babasa tayo na isang talata na mababasa sa John 5:29 at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay mag-uli sa paghatol. Isa pang talata tungkol sa muling pagkabuhay ay mababasa sa Ezekiel 37:4 hanggang 6. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito. Narito aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayan mga kaibigan, malinaw na sinabi na ang lahat ng tao, kay masama o mabuti, ay bubuhayin muli para sa paghahatol. Lahat kaibigan, buong mundo ay bubuhayin ng Panginoon para titisin. Bubuhayin muli ang mga buto, bibigyan ng laman, hininga at mga ugat sa katawan neto. At dito na ngayon papasok ang third step sa pagkamatay, ang langit at impyerno. Pagkatapos na mabigyan ng buhay ang mga patay, ay iisa-isahin ng Panginoon ang mga ito. Lilitisin at titingnan kung ang kanyang anak ba ay nararapat papunta at magkaroon ng walang hanggang buhay kasama niya, o ang isang tao ba ay dadalhin sa impyerno o dagat-dagatang apoy dahil sa mga kasalanang ginawa niya noong siya ay nabubuhay. Ngayon mga kaibigan, sana kahit paano ay naliwanagan ka sa mga ibinahagi ko. Kung may nais kang idagdag dito, ay i-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.